Ang National Police Clearance o Police Clearance ay nag-e-expand na ngayon para mas madali itong mapuntahan at makuha. Kung dati-rati sa munisipyo lang makakakuha nito, ngayon mayroon na sa halos lahat ng presinto o police station sa Pilipinas. Isang halimbawa na lang nito ay dati-rati nakakakuha lang kami ng police clearance sa munisipyo ng Taguig. Pero ngayon, mayroon na sa police station ng Palar, police station ng Ususan, at sa lahat ng presinto o local police station. Kaya naman mas accessible at mas mabilis ang pagpoproseso ng iyong police clearance. Pero alam nyo ba na may nakukulong sa police clearance? Paano? Sige, talakayin natin ngayon. After mo mag-register at mag-set ng appointment sa pntclearance.ph, mamimili ka ng police station kung saan mo kukunin ito. Nasa ating description box ang registration at pagsiset ng appointment sa PNP Clearance. Balik na tayo. Pagpunta mo sa presinto o police station na iyong napili, ikaw ay kukuhanan ng letrato, electronic signature, at syempre ang iyong fingerprinting. After nito, yung processor pipindutin niya ang print dun sa kanyang application at lalabas no record found, which means may kapangalan ka na may kaso o ikaw mismo ang may kaso. O, kinakabahan ka na ba? Okay, ganito yan. Ipapaliwanag ko in a simple way. Magbibigay muna tayo ng example na pangalan. Kunwari, ang pangalan mo is Mark M. De Guzman. Siyempre, common name ang Mark De Guzman. Now, may mga source yan o reference na mga kaso. It's either SIRAS, IROG, CIDMS, at syempre, ang magiging topic natin mamaya na electronic warrant o e-warrant. Ngayon, gamitin uli natin ang example ko ng pangalan kanina ng Mark De Guzman. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang kaso or never kang nagkaroon ng kaso, huwag kang kabahan. Antayin mo lang si processor at yung nag-verify kung ikaw o hindi ba ang nasa e-warrant. It might take hours to days kasi kailangan talaga busisiin ang name at information na iyong binigay bago i-release yung dokumento or yung police clearance. Pero, paano kung ikaw nga ang nasa e-warrant? Well, walang magagawa si police na nag-verify kundi ipresenta ang printed warrant sa iyo at saka kababasahan ng iyong karapatan. Then, pupusasan ka, papamedical, bago dalhin sa warrant section and then makukulong ka. So alam nyo na may nakukulong dito. Now, kung hindi ka naniniwala, panoorin mo ito. Clearance pero hindi na nakalabas ng istasyon ng polis ang dalawang lalaki sa Makati City. Nabisto po kasi sa police records na may kaso ang SSS laban sa kanila. Nakatutok si Nico Juan. January 19 nang pumunta ng Makati City Police Station si Mark Anthony Salayong. January 20 naman nang pumunta rin sa stasyon si Benjamin Ong. Pareho sana silang kukuha ng police clearance. Si Salayong para makapag-apply ng trabaho, habang si Ong para sa kanyang meet. Mismong SSS daw ang nagsampa ng kaso ayon sa Makati City Police. Marahil mayroon din magtatanong sa inyo, may instances ba na pwede kang magkaroon ng electronic warrant, warrant of arrest, na alam mo sa sarili mo wala ka namang kaso? Ang maikling sagot is oo, nangyayari yan. Sa karanasan ng isang police clearance verifier na aking nakapanayam, ang aplikante na lalaki sa kanyang bini-verify ay mayroon palang kaso mula sa kanyang asawa. Asawa niya mismo yun ha. Ang kinaso sa kanya ay ang economic abuse under RA 9262 or ang violence against women and their children. Normally, kinakaso ito ng babae laban sa kanyang asawa o kahit hindi niya asawa pero may anak sila. Kapag siya o ang kanyang anak ay hindi nabibigyan ng financial support, ay pwede nila itong i-file as a case against the other party o dun sa lalaki. So, kwento nung lalaki na aplikante ay kasal naman sila at meron silang anak, ngunit hiwalay lang sila sa isa't isa. Napagpasyahan ng lalaki na pumunta ng ibang bansa para magtrabaho, pero after ilang years, bumalik siya dito para magbakasyon. Nang kumuha na siya ng police clearance, ang inabot naman niya ay e-warrant. Kaya ang ending, nakulong din si kuya. Hindi ko na po ikukwento ang next na pangyayari kasi hindi naman ako si Marites.
So ayun guys, pinaalam ko lang naman sa inyo na hindi lang for document requirements ang police clearance, kundi nagsiserve din ito ng warrant sa mga aplikante na may pending court case. Kung meron naman kayong tanong mga ka-logic, huwag kayong mahiya. You can just comment down below and I will see you next time. Bye muna mga ka-logic.